Okay, Real Talk 101, episode 61, February 19, 2024. Nasa love month pa rin tayo. At sa gustong magtanong kung mga soulmate nyo ba yung nakadate nyo, twin flame nyo ba, or whatever, let me know. Okay? So, ito na po. Kuha tayo dito ng isa. And then, patulong ho, pakishare ho lahat ng videos ko at pakirepost kasi kaka-resolve lang ng concern ko dito sa TikTok. At kailangan mag-refresh. So, pakirepost ng repost po lahat ng videos. Maraming salamat. And, this is it. Innocence. Ay, nako. Okay. Di ba? Inosente nga talaga ang tao. And this is a sheep, di ba? Ang sheep kasi is mostly represents Aries or the fire sign. Yung Aries talaga. Ito, you are encouraged to reconnect with your inner child in order to become more spontaneous and playful and consider what life has to offer with a greater sense of wonder, and take some time this week to get in touch with the innocence and vulnerability in you. So, ibig sabihin nito, real talk, masyado tayong seryoso sa buhay natin na nakakalimutan natin yung mga kababawan sa buhay, di ba? Kasi yung mga bata is may candy lang, masaya na, no? Hindi nila iniinda kung ano yung halaga, o imported ba yan, o saan galing, di ba? The most important thing kasi sa isang bata is nabigyan siya. Hindi naman, pag nabigyan naman yung bata ng regalo, di naman price tag yung hinahanap, di ba? That's the real talk right there. So, para maging spontaneous yung takbo ng isipan mo, no, i-consider mo din ang buhay mo na maliban sa usaping pag-ibig, pagtuunan mo din ang sarili mo. Ano ba yung simpleng bagay na magpapasaya sa'yo maliban sa karelasyon? Kasi kapag yan nakalimutan mo at hindi mo nasagot sa sarili mo, ibig sabihin, andun ka na sa punto na nasa depression ka na or nasa giving up side ka na. Kasi kung ikaw naman ay inosente sa sitwasyon, halimbawa, hindi mo sinasadya na mahulog ang damdamin mo sa isang taong committed na, sa isang taong married na, hindi mo kasalanan yun. Kasi wala namang tao na hahayaan ang damdamin niya mahulog sa isang tao. Kasi kung di ba, kung di susi lang yan, sigurado, bumili ka na ng replica or duplicate ng susi mo para lang masarhan yan. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, ayoko nang masaktan, kaya isusi ko na lang, 'di ba? Pero walang susi eh. Ang healing process, kanya-kanya ng ano yan, kanya-kanya ng takbo or kanya-kanya ng diskarte. That's the real truth. Kasi we are very innocent with how the universe is going through or letting us getting into situation. Kaya nga 'di ba, binibigyan kayo ng mga card readers, legit card readers, and then legit na mga tao na manghuhula. Kasi para naman malaman ninyo kung ano talaga yung nangyayari at mangyayari pa sa buhay ninyo. So ngayon, you have to keep in touch with yourself. Kasi yung bata, wala siyang boundary pag nagsalita. Pag gusto niyang sabihin na gutom siya, sasabihin niya. Pag gusto niyang sabihin mahal kita, mahal ka niya. Hindi katulad natin may mga edad na. No? The real talk. Kahit parang sasabog na yung dibdib natin sa pagmamahal sa taong yan. Dahil sa pride at ego natin, real talk, nilalamon tayo ng pride at ego. At darating yung panahon, pagsisisihan natin kasi mas sinunod natin yung pride and ego natin kumpara doon sa innocence na pwede naman nating sabihin sa sarili natin na hindi kasalanan ang magmahal. No? Yung tanging kasalanan mo lang is nagmahal ka ng tama sa maling pagkakataon at panahon. So, yung ganun lang kasimple yun.
talagang nakadepende kasi this is a general reading, real talk, na minsan kinukonsiderahan ni universe, 'di ba? Sasabihin lagi kapag kasal kayo, wala nang ibang pwedeng makisama, wala nang ibang pwedeng ganito ganyan dahil kasal kayo. No. In every rule there is always an exemption. At isa doon sa exemption na yon, real talk, is kapag kahit ikaw yung legit na husband or wife at natagpuan niya yung tadhana niya. That is one of the main reason of exemption. Pangalawa, kapag yan ay twin flame niya, wala ka ring magagawa. Pangatlo, kapag yung asawa mo ay pinikot mo lang or inagaw mo, kakarmahin ka. Hahanap ng paraan si karma na maghiwalay kayo, masaktan kayo, and then matagpuan niya yung soulmate niya. Kahit bumalik yan sa'yo kasi legit ka na asawa, hahanap ulit si karma ng dahilan para magkahiwalay na naman kayo. So, literal, real talk, yung kalaban mo is hindi yung tao. Yung kalaban mo is yung panahon na nagbigay ng pahintulot at karapatan sa dalawang magsama na talagang nakatadhana base sa vibrations and energy and creation of God. So, kaya nga 'di ba sinasabi, maganda naman yung layunin mo, makasama mo yung taong gusto mo, mapakasal ka, ganito, ganyan. Pero deep inside, hindi nila alam na yung ginagawa mong pambablockmail doon, pamimilit, pamimikot, is a sort of pandaraya sa totoong tadhana. So, sana makarelate kayo at maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Good afternoon!